Ang pagkayod ng lumang timba sa natuyong putik sa ilalim ng balon ang tanging maririnig. Paulit-ulit, walang katapusan. Isang tunog ng kabiguan. Nakasubsob si Miguel sa bibig ng balon. Ang mga braso'y nangangalay na sa kakabomba. Bawat pigil hiningang pag-angat niya sa hawakan ay sinusuklian lang ng hangin. Walang tubig, kahit isang patak. "Tama na yan, Miguel," sabi ng isang boses sa likod niya. Si Leo ang kanyang kuya, nakasandal sa isang haliging kawayan. Pilit tinatago ang sariling pagod sa ilalim ng kunot ng kanyang noo. "Wala na. Kanina mo pa ginagawa yan." Bumagsak ang mga balikat ni Miguel. "Kuya, kahit konti lang sana, para sa mga halaman ni inay." Lumapit si Leo, tinapik ang likod ng kapatid. Ang init ng lupa ay umaakyat sa kanilang mga paa, kahit pasuot nila ang kanilang mga tsinelas. Ang buong paligid ay kulay kayumanggi at abo, isang tanawing nilitsyon ng araw. "Alam ko," mahinang sagot ni Leo. "Alam ko." Mula sa loob ng kanilang maliit na bahay, lumabas ang kanilang tiyuramon. May dala siyang itak na nakasukbit sa baywang at isang lumang salakot. Ang mga mata niya ay may bigat na hindi kayang sukatin ng kanyang edad. "Ako'y tutuloy na," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. "Saan po, tiyo?" tanong ni Leo. May halong pag-aalala. "Ang init po ng araw. Baka kayo mapaano?" Tumingin si Tioramon sa direksyon ng kamakuma-pangamamong. Kakahuyan sa dulo ng kanilang nayon kung saan dapat ay may isang sapa. Sa sapa, doon sa dulo. Susubukan kong tingnan kung may natitira pang tubig. "Pero tiyo, ilang buwan na pong tuyo yon," giit ni Leo. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Tioramon. "May utang pa ako sa sapa na to'y, Leo. Kailangan kong subukan." Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Nagsimula na siyang maglakad. Ang kanyang anino ay tila nilalamon ng nakakapasong sikat ng araw. Nagkatinginan na lang ang magkapatid. Ang salitang utang ay naiwang nakalutang sa hangin, mabigat at hindi maintindihan. Ilang sandali pa, isang sigaw mula sa di kalayuan ang bumasag sa katahimikan. Sigaw ng isang kapitbahay. "Mga kambing! Ang kambing ni Mang Isko!" Nagmamadaling tumakbo sina Leo at Miguel patungo sa pinanggalingan ng ingay. At doon, sa tabi ng isang tuyot na puno ng aratiles, nakita nila ito. Isang amoy. Masangsang. Amoy ng dugo at kamatayan sa ilalim ng init. At pagkatapos, ang tunog. Ang mahinang pagaspas ng libu-libong mga berdeng langaw. Nakatayo ang kambing. O, ang natitira rito. Bistay ang tiyan. Nakalabas ang mga lamang loob na tila mga ahas na kumalat sa lupa. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat, walang bakas ng kagat. Walang pirasong nawawala. Hindi ito kinain. Pinatay lang ito sa paraang brutal at walang dahilan. Napatakip ng bibig si Miguel malapit ng masuka. Si Leo naman ay nakatayo lang. Ang mga kamaoy nakakuyom, sinusubukang humanap ng lohika sa tanawing nasa harapan niya. Isang ahas, isang malaking bayawak. Pero bakit hindi nito kinain? Ang hangin, may kakaibang ugong, parang bulong na hindi mo maintindihan, umiikot sa paligid ng patay na hayop. Bumalik sila sa kanilang bahay ng walang imikan. Ang imahe ng kambing ay nakatatak sa kanilang isipan. Pagsapit ng dapit hapon, hindi pa rin bumabalik si Tioramon. Ang pag-aalala ni Leo ay unti-unti nang nagiging takot. "Babalik yun, kuya. Baka nagpahinga lang.
sabi ni Miguel kahit ang sarili niya ay hindi kumbinsido. Nagpasiya si Leo na hintayin na lang ito. Gabi na, ang bigat ng hangin ay parang kumot na nakapatong sa buong baryo ng San Judas. Nakahiga si Leo sa kanyang banig, pinakikiramdaman ang bawat kaluskos, bawat tunog ng kuliglig. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ang pagod ng buong araw ay humihila sa kanya pababa at doon. Sa pagitan ng pagiging gising at tulog, narinig niya ito. Isang kalembang. Malungkot. Mahina ngunit tumatagos sa buto. Galing sa direksyon ng lumang simbahan ng baryo. Isang simbahang matagal nang hindi ginagamit. Isa lang. Pagkatapos, katahimikan. Napabalikwas ng bangon si Leo. Anong oras na ba? Kinapa niya ang kanyang lumang cellphone sa tabi ng unan. Umilaw ang screen. Ipinapakita ang mga numerong tila sumusunog sa kanyang mga mata. 3:17 a.m. Hindi na nakatulog si Leo. Ang nag-iisang kalembang ng kampana ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang lamat sa isang perpektong salamin. Hinintay na niya sangkay-tayta niya ang pag-angat ng araw. Ang bawat anino sa kanilang bahay ay tila humahaba. Nag-aanyong kung ano-anong nakakatakot na bagay. Kinabukasan, wala pa ring Tio Ramon. Ang balita ay mabilis na kumalat sa San Judas, mas mabilis pa sa apoy sa tuyong kugon. Nagtipon ang mga kalalakihan sa harap ng kapilya. Ang kapitan ng barangay, si Kapitan Tasio, ay nagsalita na may pilit na katatagan. Maghiwa-hiwalay tayo. Galugarin natin ang bawat sulok ng kakahuyan malapit sa sapa. Huwag kayong matan. Huwag kayong mag-alala. Marahil ay nadulas lamang iyon. Sumama si Leo sa paghahanap, habang si Miguel ay pinaiwan niya sa bahay ng kanilang kapitbahay. Ang bawat yapak niya sa tuyong lupa ay mabigat. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. May isang bahagi sa kanya na umaasa, ngunit may mas malaking bahagi na kinakabahan sa kung ano ang kanilang matatagpuan. Hindi sila naghintay ng matagal. Isang katahimikan. Yon ang unang senyales. Ang mga usapan at tawanan ng mga naghahanap ay biglang naputol. Pinalitan ito ng isang makapal na katahimikang nakakabingi. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa iisang direksyon. Sumunod si Leo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakipagsiksikan siya sa mga nagkukumpulang tao. At doon, sa ilalim ng malawak at madilim na lilim ng isang puno ng balete, nakita niya ito. Ang kanyang Tio Ramon. Nakasandal sa puno. Ang mga mata niya ay dilat na dilat. Nakatitig sa kawalan, nagyelo sa isang ekspresyon ng sukdulang takot. Tila may nakita itong isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isipan. Ngunit walang sugat, walang marka ng kagat, walang bakas ng dugo. Maliban sa ilang gasgas mula sa pagkakadulas, buo ang kanyang katawan. Atake sa puso, mabilis na sabi ni Kapitan Tasio. Siguro'y nagulat sa isang ahas, isang atake sa puso. Ang mga salita ay parabang pampakalma. Isang mabilis na solusyon sa isang tanong na walang gustong sagutin. Atake ng hayop. Yon na yon. Binuhat nila ang katawan. Sa buong panahon na iyon, hindi maialis ni Leo ang kanyang tingin sa mga mata ng kanyang tiyuhin. Anuman ang pumatay sa kanya, hindi ito isang ahas. Nagsimula ang burol sa kanilang maliit na bahay. Ang amoy ng kape, bulaklak at kandila ay naghalo sa hangin.
Ang mga kaibigan at kapitbahay ay dumating upang makiramay. Ang kanilang mga bulungan ay kasing hina ng ihip ng hangin. Ngunit sa likod ng mga pakikiramay, naroon ng takot. Gabi. Ang unang gabi ng lamay. Habang naglalaro ng baraha ang ilang mga nakikipaglamay sa labas, si Leo ay nakaupo sa tabi ni Miguel na natutulog na sa isang banig. Pagod na ang kanyang isip. Tiningnan niya ang orasan sa kanyang cellphone. 3:15 a.m. 2 minuto na lang. Pinilit niyang huwag pansinin. Guni-guni lang niya ang narinig na narinig niya kagabi. Pagod lang, gutom, pangungulila. Yun lang yon. 3:16 a.m. Tumahip ang kanyang dibdib. 3:17 a.m. Dumating ito, ang tunog. Isang malungkot na kalembang mula sa lumang simbahan, humahati sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasunod. Isang sigaw. Napalingon si Leo. Si Miguel. Nagwawala sa kanyang pagkakatulog. Ang mga braso't binti ay pumipiglas. Pawis na pawis ang kanyang noo. At mula sa kanyang mga labi, lumabas ang mga salitang pabulong at puno ng takot. Hindi ahas. Hindi ahas. Agad na nilapitan ni Leo ang kapatid. Niyugyug ito ng bahagya. Miguel! Gising! Nagising si Miguel na humihingal. Ang mga matay ng lalaki sa takot. Kuya, may kumakanta. Wala, nananaginip ka lang. Sabi ni Leo. Hinahagod ang likod nito. Kinuha niya ang kumot at maingat na itinakip sa nanginginig na katawan ng kapatid. Kahit pa ang sarili niyang mga kamay ay nagsisimula na ring manginig. Tumayo siya para kumuha ng isang basong tubig. Sa kanyang pagdaan sa paanan ng kabaong, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang kislap sa sahig na semento. Yumuko siya. Mula sa ilalim ng ataul may isang maliit na linya ng tubig, madilim at manipis. Gumagapang palayo na parang isang uod. Sinundan niya ito ng tingin. Saan ito galing? Walang natapong kape. Walang baso ng tubig sa malapit. At sa labas, walang ulan. Ang lupa ng San Judas ay tuyong-tuyo pa rin. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mahabang panaginip. Ang bahay ay laging puno ng tao sa umaga at hapon. Ngunit pagsapit ng gabi, ang mga bisita ay unti-unting nauubos. Iniiwan ng magkapatid sa isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa anumang ingay. Sa isang sulok, malapit sa kusina, nag-uusap ang ilang matatandang babae. Ang kanilang mga boses ay kasing hina ng kaluskos ng tuyong dahon. Hindi basta-basta ang lupang ito, sabi ni Aling Sela, ang pinakamatanda sa kanila habang humihigop ng mainit na kape. May mga nagbabantay. Kapag sila'y nagalit, pati ang langit ay nagiging sakim sa pagpatak ng ulan. Shhh! Sela, baka marinig ka ng mga bata. Saway ng isa. Narinig sila ni Leo. Pinilit niyang huwag pansinin. Mga kwentong barbero. Mga pamahiin ng matatanda na isinisisi sa kung ano-ano ang kamalasang hindi nila maipaliwanag. Galit siya. Galit siya sa tagtuyot, sa nangyari sa kanyang tiyuhin at ngayon sa mga walang basehang kwentong ito. Ikalimang gabi ng burol. Ang huling gabi, kakaunti na lang ang tao. Ilang kaibigan na lang ni Tio Ramon ang naglalaro ng tongit sa labas. Sa loob, tanging sina Leo at Miguel na lang ang gising. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bahay. At doon nagsimula ang tunog. Elpak, lpak, lpak.
Napahinto sa pagwawalis si Leo. Galing sa may pintuan sa likod. Tunog ng mga paang basa sa sahig na kawayan. Imposible. Walang dumaan doon. At ang sahig ay tuyong-tuyo. Elpak, pak, dahan-dahan. Mabigat. Papalapit sa kwarto kung nasaan si Miguel. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Miguel. Ang muka'y putlang-putla. Kuya, narinig mo ba yon? Hindi nakasagot si Leo. Ang mga tunog ay huminto. Huminto mismo sa tapat ng pintuan ng kwarto ni Miguel. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang kanilang mga paghinga ay tila napako sa hangin. At pagkatapos, isang bulong, hindi malakas, hindi sumisigaw. Isang bulong na tila galing sa ilalim ng tubig. Malamig at malungkot. Miguel. Ang pangalan ay hinila, inunat, na parang isang lubid na malapit ng maputol. Galing sa labas, sa bintana. Sumisigaw si Miguel. Isang sigaw na puno ng purong takot. Kuya, may tumatawag sa akin. Ayoko. Agad na tumakbo si Leo, niyakap ang nanginginig na kapatid. Wala yan! Wala yan! Sigaw niya, sinusubukang maging malakas para sa kanilang dalawa. Huwag kang makinig. Pero kuya, nandoon siya sa bintana. Ikinulong ni Leo ang kapatid sa kanyang mga bisig. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti. Isang ngiting peke. At nanginginig. Wala yun. Hangin lang yun, di ba? Sabi niya. Ang sarili niyang boses ay basag. Guni-guni mo lang yun. Pero alam niyang hindi. Hinintay niyang kumalma si Miguel bago niya ito ihatid pabalik sa silid. Sinara niya ang pinto. At pagkatapos, dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay, lumapit siya sa bintana kung saan itinuro ni Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawi niya ang manipis na kortina. Sumilip siya sa labas. Walang tao. Tanging ang sinag lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa tuyong lupa sa kanilang bakuran. Nakahinga siya ng maluwag. Siguro nga, guni-guni lang, pagod lang sila. Ngunit, nang ibababa na niya ang kanyang tingin, nakita niya ang mga ito. Sa tuyong-tuyong lupa, may mga bakas ng paa. Mga bakas ng paang basa. Nagsimula ito sa dulo ng kakahuyan. Isang malinaw na linya ng mga yapak na kumikinang sa ilalim ng buwan. Papunta, diretso, sa ilalim mismo ng bintana kung saan siya nakadungaw. At doon, bigla na lang itong naglalaho. Ang libing ay tapos na. Ang mga tao ay umuwi na. Ang bahay ay naging isang malaking kahon ng katahimikan at mga alaala. Ngunit para kay Leo, ang takot ay hindi inilibing kasama ng kanyang tiyuhin. Ito'y naiwan, gumagapang sa mga dingding, nagtatago sa bawat anino. Ang mga bakas ng paang basa, ang bulong sa bintana, hindi ito guni-guni. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang protektahan si Miguel. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang kapatid, pumasok si Leo sa kwarto ng kanilang tiyo Ramon. Ang amoy ng tabako at lumang damit ay nananatili pa rin sa hangin. Hindi siya naghahanap ng sentimental na bagay. Naghahanap siya ng armas, isang itak, isang lumang revolver. Kahit ano. Sinimulan niyang halungkatin ang aparador. Mga damit, isang rosaryo,
mga lumang litrato, walang kahit anong pwedeng gamitin. Sa ilalim ng kama, may isang bagay na nakabukol sa ilalim ng sahig na kawayan. Hinila niya ito. Isang maliit na baul na gawa sa maitim na kahoy, nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba. Nakakandado. Kumuha siya ng isang bareta sa kusina. Sa unang pagsubok, umungol ang baul. Sa pangalawa, bumingaw ang takip. Sa pangatlo, bumukas ito sa isang malakas na kalabog. Humakbang siya palayo, kalahating umaasa na may ahas na lalabas. Ngunit wala. Tanging ang amoy lang ng lumang papel at tuyong lupa. Sumilip siya sa loob. Walang baril, walang patalim. Ang laman nito ay mga bagay na hindi niya maintindihan. Isang bungkos ng mga tuyong sanga na itinali ng pulang sinulid. Isang maliit na botelya na may lamang maitim na likido. At sa ilalim ng lahat, isang kwaderno. Luma. Ang balat ay halos natutuklap na. Kinuha niya ito. Binuklat. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang tioramon ang sumalubong sa kanya. Isang kirot ng pangungulila at pagsisisi ang biglang tumusok sa kanyang dibdib. Bakit hindi niya pinakinggan ang kanyang tiyuhin? Bakit niya binaliwala ang mga babala nito? Sa mga unang pahina, may mga drawing ng iba't ibang halaman at mga simbolo na hindi niya maintindihan. Ngunit habang lumalayo, ang mga sulat ay nagiging mas magulo, mas apurado. May mga salitang paulit-ulit na nakasulat. Tubig, utang, pangalan. At pagkatapos, nakita niya ang isang pahinang halos mapunit na. Isang mapa. Isang mapa ng sapa na iginuhit gamit ang kamay. May isang lugar na binilugan ng pulang tinta. Ang puno ng balete, kung saan natagpuan ang kanyang tiyuhin. At sa tabi nito, may isang paalala na isinulat ng mariin. Huwag tawagin ang kanilang pangalan. Kaninong pangalan? Sinong sila? Nanginginig ang mga kamay ni Leo habang nililipat niya ang mga pahina. Pakiramdam niya ay malapit na siya sa sagot. Isang sagot na marahil ay hindi niya gustong malaman. Narating niya ang huling pahina ng kwaderno. 2 pangalan. Isinulat na parang nagmamadali, na parang hinahabol ng kung ano. Romulo. At sa ilalim nito, Hernanda. Sa eksaktong sandaling binasa ni Leo ang pangalawang pangalan sa kanyang isipan. Dead. Namatay ang lahat ng kandila sa silid. Sabay-sabay. Na parabang hinipan ng isang hiningang walang katawan. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa kanya. At sa kadilimang iyon, narinig niya ang isang tunog mula sa baul na nasa kanyang paanan. Isang mahinang kaluskos na parabang may isang bagay sa loob na bigla na lang gumalaw. Hindi na nag-isip si Leo. Sa sandaling bumalik ang kanyang ulirat mula sa pagkabigla, sinunggaban niya ang kwaderno. Hinila si Miguel palabas ng kwarto at isinara ang pinto ng buong lakas. Hindi na nila pinansin ang mahinang kaluskos na nagpatuloy-loy mula sa loob ng baul. Magdamag silang natulog sa sala, sa tabi ng natitirang mga upos ng kandila. Kinabukasan, ang takot ng gabi ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Ang mapa, ang mga pangalan. Kailangan nilang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. At may isang tao lang sa San Judas na marahil ay may alam. Isang taong iniiwasan ng lahat. Ang dampa ni Lolo Cadyo ay nasa pinakadulong bahagi ng baryo, malapit sa sementeryo.
na tila kusa itong humiwalay sa ibang mga bahay. Habang naglalakad sila ni Miguel sa ilalim ng sikat ng araw, ang mga ilang kapitbahay na nakakita sa kanila ay nagtataka ang tingin, na para bang nagtatanong kung bakit sila papunta sa direksyong iyon. Ang amoy ng mga pinakuluang dahon at mamasa-masang lupa ang sumalubong sa kanila pagdating nila sa bakuran. Ang dampa ay maliit, gawa sa pinagtagpi-tagbing kawayan at mga lumang yero. "Tao po," tawag ni Leo. Ang boses niya ay medyo nanginginig. Isang matandang lalaki ang lumabas. Payat, kuba, at ang mga mata ay matalim na parang sa isang lawin. Si Lolo Cadyo. Tiningnan niya sila mula ulo hanggang paa. At isang pagkasuklam ang gumuhit sa kanyang mukha. "Umalis kayo," sabi niya. Ang boses ay magaspang na parang tuyong dahon. "Wala kayong mapapala rito, mga usisero." "Lolo, kailangan po namin ng tulong," pakiusap ni Leo. "Tungkol po ito sa tiyuramon namin. Patay na ang tiyo ninyo. Tapos na ang kwento niya. Umalis na kayo bago pa mahawa sa inyo ang kamalasan niya." Akma na siyang papasok muli sa loob. Sa desperasyon, inilabas ni Leo ang kwaderno. "Nag-iwan po siya nito," sabi niya. Halos isigaw na. Natigilan si Lolo Cadyo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa lumang kwaderno sa kamay ni Leo. Ang tingin niya ay nagbago. Mula sa pagkasuklam, naging isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang takot. "Pumasok kayo," utos niya. Ang loob ng dampa ay masikip at madilim. Ang mga anino mula sa nag-iisang gasera ay sumasayaw sa mga dingding na puno ng mga nakabiting bungkos ng kung ano-anong halaman. Inabot ni Leo ang kwaderno. Binuklat ito ni Lolo Cadyo. Hindi sa simula, kundi diretso sa huling pahina. Nakita niya ang dalawang pangalan. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. "Sinira ng tiyo ninyo ang kasunduan," bulong niya, na parang kinakausap ang sarili. "At ngayon, kailangang bayaran ang utang." "Anong kasunduan, Lolo? Anong utang?" tanong ni Leo. Hindi siya sinagot ni Lolo Cadyo. Tumingin lang ito sa kanila. Ang mga matay puno ng awa at pagod. "Wala na kayong magagawa. Lumayo na kayo sa San Judas. Umalis na kayo. Bago sumapit ang ika-40 araw ng tiyo ninyo." Bago pa man makasagot si Leo, lumapit si Miguel sa matanda. Sa kabila ng takot, kinuha ni Miguel ang kulubot na kamay ni Lolo Cadyo at dinala ito sa kanyang noo. Pagmamano. Natigilan ang matanda. Tila may isang segundong lumambot ang kanyang anyo. Ngunit mabilis din itong nawala. "Umalis na kayo," sabi niyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahina na ang boses. "Wala akong maitutulong sa inyo." Wala nang nagawa sina Leo at Miguel kundi ang tumalikod. Ang pag-asa nila ay unti-unting namatay. Habang naglalakad sila palayo, pagod at bigo, isang tinig ang humabol sa kanila. "At bata," lumingon sila. Nakatayo si Lolo Cadyo sa may pintuan. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nasa dilim. Nakaturo ang kanyang daliri kay Leo. "Huwag na huwag mong sasabihin ang mga pangalang yan." Huminto siya, na para bang ang mga susunod na salita ay lason, pagkatapos ng takip silim. Ang babala ni Lolo Cadyo ay parang isang tinik na bumaon sa isipan ni Leo. "Huwag na huwag mong sasabihin ang mga pangalang."
Yan pagkatapos ng takip silim. Pero habang lumalalim ang gabi, ang takot ay napapalitan ng pagdududa at ang pagdududa ay nagiging isang mapanghamong pagkainis. Isang matandang pinaglumaan ng panahon, mga pamahiin. Hindi, kailangan niya ng sagot. Hindi siya pwedeng mabuhay sa takot. Hating gabi, mahimbing na ang tulog ni Miguel sa kabilang banig. Ang kanyang paghinga ay malalim at panatag. Ito na ang pagkakataon ni Leo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kwaderno mula sa pinagtaguan nito sa ilalim ng kanilang mga damit. Sa liwanag ng nag-iisang gasera, ang mga letra ay tila sumasayaw, ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng papel sa bawat lipat niya ng pahina. Nakarating siya sa huling pahina, sa 2 pangalan. Nag-alinlangan siya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Ngunit iwinaksi niya ito. Gawa-gawa lang to, bulong niya sa sarili. Kailangan kong malaman, huminga siya ng malalim. Romolo, sabi niya. Ang boses niya ay halos isang pabulong lang. Walang nangyari. Ang katahimikan ay nanatili. Isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Sinabi ng aba, "Kita mo na," sabi niya sa kawalan. Sa pagkakataong ito, mas malakas na. May kasama ng tapang. Hernanda. Sa sandaling lumabas ang huling pantig ng pangalan sa kanyang bibig. Nagsimula ito. Isang mababang ugong. Hindi galing sa labas, galing sa loob ng bahay, sa mga sahig, sa mga dingding, na parabang ang buong bahay ay biglang nagising at umuungol sa sakit. Nagsimula itong manginig. Mahina lang sa simula, na parang isang sasakyang dumaan sa malayo. Pagkatapos ay lumakas. Ang gasera sa lamesa ay umuuga. Ang liwanag nito'y naglalaro sa buong silid, pinapahaba at pinapaikli ang mga anino sa isang nakakahilong paraan. At ang mga anino, nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang anino ng Silya, tila humiwalay sa pinanggalingan nito. Gumapang ito sa sahig na parang natapong tinta. Ang anino ng aparador, kumapal at umakyat sa dingding na parang isang malaking gagamba. Ang mga anino ay nabuhay. Naghiwalay sa kanilang mga amo at nagsimulang gumapang, magtagpo at bumuo ng mga anyong hindi kayang unawain. Isang hininga, mas malamig pa sa yelo, bumuga sa kanyang batok. Kasabay nito, isang bulong, direkta sa kanyang tainga. Isang boses na tuyo at puno ng hinanakit ng daan-daang taon. "Sino ka? Para tawagin kami." Isang sigaw ang kumawala kay Leo. Isang sigaw na walang tunog. Sa purong takot, ibinato niya ang kwaderno sa sahig. Tumakbo siya patungo kay Miguel. Hinila ang natutulog na kapatid. At niyakap ito ng mahigpit. Tinatakpan ang mga mata nito gamit ang kanyang kamay. "Huwag kang titingin, Miguel. Huwag." Ang pag-uga ay huminto. Ang mga anino ay bumalik sa kanilang mga pwesto. Ang ugong ay nawala. Katahimikan. Nakahinga ng maluwag si Leo. Ngunit huli na. Krik. Isang tunog na mas nakakatakot pa kaysa sa lahat ng nauna. Dahan-dahan. Kinakalawang. Ang tunog ng trangkahan ng kanilang kwarto. Isang trangkahang sigurado siyang isinara niya bago matulog. Dahan-dahan, bumukas ang pinto. At sa dilim ng pasilyo sa labas, may nakatayo. Isang mataas na anino. Walang muka, walang anyo.
Isang figura ng kadiliman na nakatayo lang doon. Hindi gumagalaw. Naghihintay. Nawala ang anino. Ngunit ang takot na iniwan nito ay parang lason na kumalat sa buong bahay. Hindi na kaya ni Leo. Hindi na rito. "Gising, Miguel! Gising!" Mahinang yugyug niya sa kapatid. Aalis tayo. Wala nang tanong. Sa mukha ni Leo, nakita na ni Miguel ang sagot. Nagmamadali silang kumuha ng ilang damit, isinilid sa isang lumang bag, at tahimik na lumabas ng bahay. Ang bawat kaluskos ay isang kaaway. Ang bawat ihip ng hangin ay isang banta. Kailangan nilang makarating sa sakayan. Sa kabilang baryo, may kamag-anak sila kahit isang gabi lang. Kailangan nilang makalayo sa bahay na iyon. Sa baryo na iyon, ang huling biyahas sa masamahigigiyasa ng jeep, iyon ang kanilang pag-asa. Nang marating nila ang kalsada, ang liwanag mula sa paparating na sasakyan ay parang isang himala. Pinara ito ni Leo. Sa pag-akyat nila, ang ingay ng makina, ang amoy ng diesel, at ang init mula sa mga katabihan nilang pasahero ay tila isang yakap ng normalidad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakahinga si Leo ng maluwag. Ligtas sila, pansamantala. Kakaunti lang ang pasahero. Ilang trabahador na pauwi galing sa bayan. Isang ina na may dalang bayong at sa pinakasulok, isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Napansin ng matanda ang dalawang bata. Ang kanilang mga damit na gusot. Ang putla sa kanilang mga mukha. Ngumiti ito ng bahagya. "Inabot na kayo ng gabi, mga iho," sabi nito. Ang boses ay mahinahon. Tumangulang si Leo. Mahirap talagang bumiyahe sa gabi, pagpapatuloy ng matanda. Dahil sa mga oras na ito, lumalabas ang mga sundo, ang mga maniningil ng mga lumang utang. Napatingin si Leo. "Sundo po?" "Oo, mga kaluluwang hindi matahimik. May kwento sa amin noong unang panahon, nagkaroon din ng tagtuyot na ganito kalala. Mas malala pa. Halos mamatay na sa uhaw ang mga tao. Sa kanilang desperasyon, may ginawa ang mga ninuno. Isang bagay na hindi dapat ginagawa." Ang ingay ng jeep ay tila humina. Ang lahat ng atensyon ni Leo ay napunta sa matanda. May dalawang magkasintahan daw noon. Sila ang tagapag-alaga ng sapa. Ngunit isinakripisyo sila ng mga tao. Inalay ang kanilang dugo sa lupa para pakiusapan ang langit na magbigay ng ulan. Nagbago ang boses ng matanda. Naging isang bulong. At umulan nga. Ngunit ang ulan na iyon ay may kasamang sumpa. Isang utang na dugo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Leo. Utang. Ang salitang binitiwan ng kanyang tiyoramon. Sa tabi niya, si Miguel, na kanina pa nakikinig, ay tuluyan ng nilamon ng pagod. Dahan-dahan bumagsak ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Natulog na. Sa wakas, isang sandali ng kapayapaan para sa bata. Hinayaan siya ni Leo. Maingat na inalalayan ang kanyang ulo. Sabi nila, pagpapatuloy ng matanda. Kapag ang lupa ay muling natuyo, kapag ang sapa ay muling humingi ng tubig, bumabalik sila. Hinahanap nila ang kabayaran sa utang na dugo. Hindi na nakasagot si Leo. Ang kwento ay masyadong pamilyar, masyadong totoo. "Kanto lang po, Manong," sabi ni Leo sa driver. Malapit na sila sa lilikuan papasok sa San Judas. Hindi nila ito dadaanan, ngunit mula sa kalsada
ay tanaw ang madilim na daan papasok doon. Habang lumiliko ang jeep, napatingin si Leo sa labas. Sa waiting shed sa kanto, luma, abandonado at walang ilaw. Ngunit may nakatayo roon. 2 figura, madilim, walang muka, nakatayo lang sa gitna ng kadiliman. At habang mabilis na lumalayo ang kanilang sinasakyan, pakiramdam ni Leo, ang 2 figurang iyon ay nakatitig ng diretsyo sa kanya. Hindi gumagalaw, naghihintay. Hindi na sila tumuloy sa bahay ng kanilang kamag-anak. Paano sila makakatulog? Paano sila magpapanggap na normal ang lahat kung alam nilang may naghihintay sa kanila sa dilim? "Kuya, saan tayo pupunta?" tanong ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagod at pagkalito. "Babalik tayo," sabi ni Leo. Isang desisyon na nabuo mula sa takot at desperasyon. Hindi na sila pwedeng tumakbo. Madaling araw na sila nakabalik sa San Judas. Hindi sila umuwi sa kanilang bahay. Isang lugar lang ang kanilang pinuntahan, ang dampa ni Lolo Cadyo. Mas malakas ang katok ni Leo ngayon. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging isang desperadong pangangailangan para sa katotohanan. Nang bumukas ang pinto, ang iritasyon sa mukha ni Lolo Cadyo ay napalitan ng pagtataka nang makita niya ang magkapatid. Ang kanilang mga damit ay lukot, ang kanilang mga mata ay may itim na bilog sa ilalim. "Nakita namin sila," sabi agad ni Leo. Walang paligoy-ligoy. Sa kanto, naghihintay. "Sinabi niyo pong umalis kami. Pero paano kami aalis kung sinusundan nila kami?" Sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang isang emosyon sa mukha ng matanda na hindi niya inaasahan. Pagkatalo. Isang malalim na pagod na parabang isang bigat na matagal na agal na niyang pinapasan ay tuluyan ng bumagsak. Pinapasok niya sila. Umupo sila sa sahig habang ang matanda ay nagsindi ng bagong gasera. Ang anino nito sa dingding ay tila isang higanteng nagdadalamhati. Hindi sila mga aswang. Simula ni Lolo Cadyo, ang boses ay mahina na. At hindi sila ang dapat ninyong katakutan. Ang dapat niyong katakutan ay ang kasalanan na ginawa ng lugar na ito. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang tila nagmula pa sa nakaraang 100 taon. Ang kwentong narinig ninyo, totoo yon. Matagal na panahon na. Nagkaroon ng isang tagtuyot na halos pumatay sa buong San Judas. Sa kanilang pagkabaliw sa uhaw, ang mga ninuno namin, ang mga ninuno ng baryong ito, ay gumawa ng isang ritual, isang madilim na kasunduan. Nakinig lang si Leo. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso na parang mga buubog. Si Romulo at Hernanda, hindi sila mga ordinaryong tao. Sila ang mga bantay tubig. Isang pamilya na mula pa sa simula ay nangangalaga sa sapa. Naniniwala ang mga tao noon na ang kanilang dugo ay may koneksyon sa tubig. At sa kanilang kasakiman, sa kanilang desperasyon, kinuha nila ang dalawa. Isinakripisyo sila. Inialay ang kanilang buhay sa tuyong lupa ng sapa. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. At umulan nga. Sagana. Ngunit ang bawat patak ng ulan na iyon ay may laso ng sumpa. Bago sila namatay, isinumpa nila ang San Judas na kapag ang lupa ay muling natuyo, kapag ang mga tao ay muling nakalimot sa kanilang kasalanan, babalik sila. Hindi para manakit, kundi para ipaalala ang sakit na dinanas nila. Ang tagtuyot na ito ang kanilang kalungkutan. Ang mga pinapatay nilang hayop,
Ito ang kanilang galit. Bakit? Bakit kami? Halos pabulong na tanong ni Leo. Tumingin si Lolo Cadyo sa isang lumang litrato sa dingding. Kupas at halos hindi na makilala ang mga mukha. Dahil ang dugo ay hindi nakakalimot, ang kasalanan ay namamana. Ang lolo't lola ko, kasama sila sa gumawa nito. Itinuro niya ang litrato. Kasama sila sa mga pumatay kina Romulo at Hernanda. Napatulala si Leo. Ang tsura mo ninyo, pagpapatuloy ng matanda, nalaman niya ang lahat ng ito. Sinubukan niyang itama. Sinubukan niyang humingi ng tawad, pero mali ang paraan niya. Puno ng takot ang puso niya, kaya siya ang kinuha. Isang malamig at nakakakilabot na katotohanan ang bumalot sa silid. Hindi sila hinahabol ng mga halimaw. Hinahabol sila ng isang trahedya. Isang kasalanang hindi kanila, ngunit ngayon ay kailangan nilang bayaran. Tumingin si Lolo Cadyo ng diretso sa mga mata ni Leo. Hindi paghihiganti ang gusto nila, kundi katarungan. May isang paraan para ibigay yun, huminto ang matanda. Tila nag-aalinlangan. Pero baka hindi mo kayanin. Ang mga salita ni Lolo Cadyo ay naiwang nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa lahat ng katahimikan sa mundo. Katarungan. Hindi paghihiganti. Isang maliit na salita na nagpabago sa lahat. Ano pong paraan? Tanong ni Leo. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Kahit ano po, gagawin ko. Tinitigan siya ng matanda. Sinusukat ang kanyang determinasyon. Ang kanyang tapang. Hindi ito laban ng lakas, bata. Ito ay laban ng loob. Lumapit si Lolo Cadyo sa isang maliit na aparador at may kinuha mula sa loob. Isang lumang tela na maingat na nakatupi. Inilatag niya ito sa sahig. Sa loob ay may mga kakaibang bagay. Isang maliit na mangkok na gawa sa putik, ilang piraso ng uling at isang bilog na batong puti. Ang ritual ng pag-aalay ng patawad, sabi ng matanda. Isang paghingi ng tawad, hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Isang pag-ako sa kasalanan ng mga nauna sa atin. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran. Ang bawat salita ay parang isang batas na hindi pwedeng baliin. Kailangan itong gawin sa puso ng kanilang pinagkaitan, sa tuyong lupa ng sapa, sa paanan ng puno ng balete kung saan kinuha ang tiyomo. Tumango si Leo. Kailangan itong gawin sa oras na pinakamagulo ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng sa kanila. Ang oras kung kailan sila pinakamalakas. Huminto ang matanda at isang kilabot ang gumapang sa likod ni Leo. 3:17 ng madaling araw. At higit sa lahat, pagpapatuloy niya, may taning ang panahon. Ang sumpa ay pinakabukas sa loob ng 40 araw ng pagluluksa. Ang kaluluwa ng Tioramon mo, hindi pa ito tuluyang nakakatawid. Nananawagan pa rin ito at naririnig nila. Sa pagtatapos ng 40 araw mula sa kanyang pagkamatay, doon magsasara ang pinto. Kung hindi mo ito magagawa bago ang araw na iyon, huli na ang lahat. Para sa San Judas at para sa kaluluwa ng tiyo mo. Tiningnan ni Leo ang kalendaryo na nakasabit sa dingding. Ang mga araw ay tinandaan ng pulang X. 2 araw. 2 araw na lang ang natitira bago ang 40 gabi. Ang bigat ng mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Paano po ito gagawin?
kailangan mong gumawa ng bilog gamit ang abo. Sa loob ng bilog, ilalagay mo ang 7 kandila. At sa gitna, kailangan mong tumayo at tawagin sila. Tawagin sila. Halos mautal na sabi ni Leo. Inaalala ang nangyari ng huli niyang ginawa iyon. Oo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa paghamon, hindi sa galit, hindi sa takot, kailangan mong tawagin ang kanilang pangalan na may pag-unawa, na may awa. At ang pinakamahalaga, sabi ng matanda, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Leo. Kailangan mong mag-alay, isang alay na simbolo ng paghingi ng tawad, isang bagay na magpapakita sa kanilang naiintindihan mo ang sakit na dinanas nila. Dahan-dahang lumapit si Lolo Cadyo sa isang sulok ng kanyang dampa. Mula sa ilalim ng sahig, may kinuha siyang isang bagay na nakabalot sa maruming basahan. Maingat niya itong inilapag sa harap ni Leo. Isang punyal, luma, kinakalawang, at ang talim ay may maitim na mantsa na hindi na matanggal ng panahon. Ang hawakan nito ay gawa sa buto. Ito, bulong ni Lolo Cadyo, ang ginamit nila noon. Isang malamig na takot ang bumalot sa puso ni Leo, mas matindi pa kaysa sa mga aninong gumagapang. Hindi niya maintindihan. Bakit ko po ito kailangan? Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga matay puno ng isang nakakakilabot na lungkot. Kailangan mo to para ipakitang naiintindihan mo ang sakit nila. Ang huling araw bago ang ika-4 gabi ay lumipas na parang isang panaginip na laging nauuwi sa bangungot. Ang araw ay nagniningning ng buong tindi, ngunit para kina Leo at Miguel, ang buong San Judas ay nababalot sa isang madilim na anino. Hindi sila umuwi sa kanilang bahay. Nanatili sila sa dampa ni Lolo Cadyo. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang patak ng tubig mula sa isang sirang gripo, nagbabadya ng isang baha na hindi nila kayang pigilan. Pinaghanda sila ni Lolo Cadyo. Kumuha sila ng tubig mula sa 7 iba't ibang balon sa baryo. Isang prosesong puno ng mga pabulong na tanong mula sa mga kapitbahay. Kumuha sila ng abo mula sa pinaglutuan. At ang 7 puting kandila ay nakahilera na sa isang maliit na bayong. Ang punyal, nakabalot pa rin ito sa basahan. Nakapatong sa isang maliit na mesa sa sulok. Tila may sarili itong bigat, isang lamig na gumagapang kahit hindi ito hinahawakan. Kuya, sigurado ka ba rito? Tanong ni Miguel habang pinupunasan niya ang mga kandila. Ang kanyang boses ay nanginginig. Baka may iba pang paraan. Umupo si Leo sa tabi niya. Tiningnan niya ang pagod at takot sa mukha ng kanyang nakababatang kapatid. Hinawakan niya ito sa balikat. Wala na, Miguel. Ito na lang. May sinseridad sa kanyang boses. Isang kapayapaan na nagmula sa pagtanggap sa kanilang kapalaran. Gagawin ko to para matapos na. Para kay Tio Ramon. Pagsapit ng gabi, ang tensyon sa loob ng dampa ay halos nahihipo na. Bawat kaluskos sa labas, bawat huni ng kuliglig, bawat ihip ng hangin sa mga siwang ng kawayan ay nagpapatindig sa kanilang mga balahibo. Naglabas si Lolo Cadyo ng 2 piraso ng tinapay at 2 baso ng mainit na salabat. Kainin niyo to. Kailangan niyo ng lakas. Tahimik silang kumain. Walang nagsasalita. Ito ay isang simpleng ritual nila. Isang huling hapunan bago ang isang digmaang hindi nila tiyak kung maipapanalo. Nang matapos sila, tumayo si Leo. Oras na para ihanda ang sarili ko. Sasama ako
Mabilis na sabi ni Miguel. Hindi. Matigas ang sagot ni Leo. Mapanganib, dito ka lang. Hintayin mo ako. Pero kuya, hindi Miguel! Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Leo. Puno ng takot. Takot para sa kapatid. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Maghintay ka rito. Isang tunog mula sa labas ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Nagkatinginan sila. Hindi ito orasan. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Isang butiki. Bulong ni Lolo Cadyo. Ang mukha ay biglang namutla. 3 beses. Isang masamang pangitain. Na para bang sumasang-ayon ng langit. Isang malakas na tunog ang biglang bumasag sa katahimikan ng buong baryo. Klang, 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 klang. Ang kampana. Ang kampana ng lumang simbahan. Ngunit hindi na ito isang malungkot na kalembang. Ito'y sunod-sunod. Nagwawala. Galit. Na para bang isang baliw na nilalang ang humahampas dito ng walang tigil. Tiningnan ni Leo ang kanyang cellphone. 11:45, hindi pa oras. Ngunit nagsisimula na sila. Ang sumpa ay nagiging mas malakas. Mas hindi na makapaghintay. Hindi na nila hinintay pa ang hating gabi. Ang nagwawalang tunog ng kampana ay isang hudyat. Oras na. Ako na ang bahala kay Miguel, sabi ni Lolo Cadyo. Inilalagay ang isang proteksyon na kamay sa balikat ng bata. Mag-ingat ka, Leo. At tandaan mo, ang puso mo ang pinakamalakas mong sandata. Tumango si Leo. Kinuha niya ang bayong na naglalaman ng mga kandila at ang punyal na nakabalot sa basahan. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang kapatid. May takot sa mga mata nito, ngunit mayroon ding tiwala. Lumabas si Leo sa dilim. Ang bawat hakbang palayo sa liwanag ng dampa ni Lolo Cadyo ay isang hakbang patungo sa isang lugar na hindi niya kilala. Ang daan patungo sa sapa, isang landas na kaya niyang lakarin kahit nakapikit, ay biglang naging iba. Ang mga puno ay tila mas matataas. Ang kanilang mga anino ay mas mahahaba at mas nakakatakot. Ang hangin ay may dalang bulong, mga salitang hindi niya maintindihan, mga pangalang tinatawag at tinatangay. Kaluskos. Napahinto siya. May gumagalaw sa mga palumpong sa kanyang kanan. Isang anino ang dumaan. Mabilis. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Mas mabilis na ngayon. Ang puso niya'y dumadagundong. Kaluskos. Sa kanyang kaliwa naman ngayon. Sino yan? Sigaw niya sa kawalan. Tanging ang alingaw-ngaw lang ng sarili niyang boses ang sumagot. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang boses na kilalang-kilala niya. Leo! Anak! Napahinto siya. Napalingon. Ang boses ng kanyang tiyuramon. Tiyo, umuwi ka na. Huwag mo nang ituloy to. Mapapahamak ka lang. Ang boses ay tila nang gagaling sa lahat ng direksyon. Napapikit si Leo. Isang ilusyon. Sinusubukan nila akong lituhin. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang mga anino sa gilid ng landas ay nagsimulang mag-anyong tao. Mga figurang nakatayo sa pagitan ng mga puno, nakatingin sa kanya habang siya'y dumadaan. Hindi sila gumagalaw, ngunit ramdam niya ang kanilang mga mata. Ang kanilang malamig na paghatol. Isang ugat ng puno ang biglang nakaipit sa kanyang paa. Natumba siya. Bumagsak ang kanyang mga gamit sa lupa. Ang mga kandila ay gumulong.
Ang punyal ay nahulog mula sa pagkakabalot nito. Ang kinakalawang na talim nito ay kumislap sa ilalim ng buwan. Nang dadamputin na niya ito, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Malamig, basang-basa, napsigaw si Leo. Gumulong palayo, tiningnan niya kung sino ang humawak sa kanya. Wala. Ngunit sa lupa, kung saan siya nakahiga kanina, may isang bakas ng kamay na basa. Kaya natin to, kuya. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang boses ni Miguel. Ang alaala ng kanyang kapatid na humihila sa kanya noong sila'y bata pa, noong natumba rin siya sa landas na ito. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang punyal. Tumayo siya. Kaya natin to, bulong niya sa sarili. Sa wakas, natanaw na niya ang dulo ng kakahuyan, ang malawak na bukana kung saan naroon ang tuyong sapa. At sa gitna nito, sa ilalim ng puno ng balete, nakita niya sila. 2 anino. Malabo. Halos hindi makita. Nakatayo, naghihintay. Ang hangin sa sapa ay mabigat at hindi gumagalaw. Ang tanging tunog ay ang mabilis na pintig ng puso ni Leo sa kanyang mga tainga. Bawat hakbang niya sa tuyong batuhan ay tila isang malakas na dagundong. Sinimulan niya ang paghahanda. Inilabas niya ang abo at maingat na gumawa ng isang malaking bilog sa lupa, sa paligid ng lugar kung saan nakita ang bangkay ng kanyang tiyuhin. Sa loob ng bilog, ipinuwesto niya ang 7 kandila at sinindihan ang mga ito isa-isa. Ang maliliit na apoy ay halos hindi gumagalaw sa hangin na walang galaw. Nang matapos, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang punyal at pumasok sa loob ng bilog. Ang 2 anino sa di kalayuan ay nanatiling hindi gumagalaw. Itinaas ni Leo ang punyal. Hindi sa paraang nananakit, kundi sa paraang nag-aalay. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses, bagamat nanginginig, ay malinaw sa katahimikan ng gabi. Romolo, Hernanda. Sa sandaling binanggit niya ang mga pangalan, ang hangin ay biglang umihip ng malakas. Ang apoy ng mga kandila ay halos mamatay. Ang mundo sa paligid ni Leo ay biglang nagbago. Hindi na siya nasa tuyong sapa. Nasa isang lugar siyang madilim, basa. Amoy putik at dugo. Narinig niya ang mga sigaw ng takot, mga sigaw ng galit. Nakita niya ang mga anino ng mga taong may hawak na sulo at itak. At sa gitna ng lahat, nakita niya sila. Isang lalaki at isang babae, magkayakap, sinusubukang protektahan ang isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sakit at pagtataksil. Nararamdaman ko ang sakit ninyo. Ang mga salitang ito ay hindi lumabas sa bibig ni Leo, kundi sa kanyang isipan. Ang mga anino ng mga taga-baryo ay lumapit. Itinaas nila ang kanilang mga itak. Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa isipan ni Leo. Ang sakit ay totoo. Ang takot ay totoo. Nararamdaman niya ang bawat saksak, ang bawat patak ng mainit na dugo. Ang lamig ng kamatayan. Patawad. Sinusubukan siyang hilahin ng mga sigaw pababa sa isang dagat ng galit at paghihiganti. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magalit. Gusto niyang saktan ang mga aninong pumatay sa kanila. Kuya, nandito lang ako. Isang boses, isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang boses ni Miguel. Hindi ito totoo, alam niya. Isa lang itong alaala. Ngunit sapat na ito. Iminulat ni Leo ang kanyang mga mata.
Nasa loob pa rin siya ng bilog. Ang mga kandila ay nagliliyab pa rin. Ang dalawang anino ay nasa harapan na niya ngayon. Nasa labas lang ng bilog. Mas malinaw na. Nakikita na niya ang anyo ng isang lalaki at isang babae. Ang kanilang mga mukha ay blangko, ngunit ang kanilang mga mata ay dalawang butas ng walang katapusang kalungkutan. Tumingin si Leo sa punyal na hawak niya at pagkatapos sa kanila. "Nararamdaman ko ang sakit ninyo," sabi niya. Sa pagkakataong ito, malakas na. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Mga luha para sa dalawang kaluluwang hindi niya kilala, ngunit ang sakit ay kanyang nadama. Hindi niya itinutok sa kanila ang punyal. Sa halip, itinuon niya ito sa sarili niyang palad. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at mabilis na hiniwa ang kanyang balat. Isang matalas na kirot. Mainit. Totoo. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Hinayaang pumatak ang kanyang sariling dugo sa tuyong lupa sa loob ng bilog. Isang patak, 2, 3. Ang pulang likido ay mabilis na sinipsip ng uhaw na lupa. "Patawon!" Ted, bulong niya, hindi lang isang salita, isang panalangin, isang pag-ako. Sa ngalan ng mga ninuno ng San Judas, sa ngalan ng aking pamilya, patawad. Sa sandaling tumama ang ikatlong patak ng dugo sa lupa, katahimikan. Ang hangin ay huminto. Ang mga sigaw sa kanyang isipan ay nawala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang dalawang anino sa kanyang harapan ay unti-unting naglalaho. Hindi sila biglang nawala na parang usok. Sila'y tila naging sinag ng buwan. Dahan-dahang natutunaw pabalik sa hangin, pabalik sa lupa. Bago sila tuluyang maglaho, tila isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanilang mga mukha na gawa sa anino. Ang apoy ng mga kandila ay muling tumuwid. Ang ningas nito'y naging kalmado at maliwanag. Nakatayo si Leo sa gitna ng bilog, nanginginig, sugatan at basang-basa ng pawis. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang pakiramdam ng kapayapaan. Tapos na. At pagkatapos, isang patak, malamig, basa. Tumama ito sa kanyang noo. Napatingala si Leo sa langit. Ang buwan ay naroon pa rin, maliwanag, walang ulap, ngunit may isa pang pumatak. Sa kanyang pisngi, at isa pa, ang mga patak ay naging sunod-sunod. Mula sa langit na walang ulap, isang ambon ang nagsimulang bumuhos. Malamig, malinis, isang himala. Hinipan ng hangin ang apoy ng mga kandila. Pinapatay ang mga ito isa-isa hanggang sa tanging ang liwanag na lang ng buwan ang natira. At sa ilalim ng liwanag na iyon, ang ambon ay naging isang tunay na ulan. Ang unang ulan sa loob ng maraming buwan. Napaluhod si Leo. Ang kanyang mga binti ay bigla na lang bumigay. Ang lakas na nagpatayo sa kanya sa gitna ng takot ay biglang nawala. Pinalitan ng isang matinding pagod at isang pakiramdam ng kaluwagan na halos hindi niya kayang dalhin. Ang ulan ay bumuhos sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang pawis at luha. Ang bawat patak ay parang isang pagpapala, hinuhugasan ang dumi, ang takot, ang sumpa. Ang tunog ng ulan sa tuyong lupa. Ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Ang tunog ng buhay na nagbabalik. Tumawa siya. Isang tawang nanggaling sa kanyang kaluluwa. Isang tawang may kasamang hikbi. Tapos na.
Sa wakas, tapos na. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang sugat sa kanyang palad ay mahapdi, ngunit ito'y isang paalala ng kanyang tagumpay. Inika-ika niya ang kanyang paglakad pabalik sa landas kung saan siya dumaan kanina. Ngayon, ang kakahuyan ay hindi na nakakatakot. Ang mga anino ay mga anino na lang. Ang mga bulong ng hangin ay bulong na lang ng hangin. Sa di kalayuan, natanaw niya ang liwanag mula sa dampa ni Lolo Cadyo. At pagkatapos, isang sigaw. "Kuya!" Si Miguel. Tumakbo ito palabas, sinalubong ang pagbuhos ng ulan. Ang takot ay napalitan na ng purong kagalakan. Sinalubong niya ang kanyang kuya at niyakap ito ng mahigpit. Nag-iyakan sila roon sa gitna ng daan. Dalawang magkapatid na magkasamang hinarap ang isang bangungot, ngayon ay magkasamang naliligo sa biyaya ng langit. Nakatayo si Lolo Cadyo sa may pintuan ng kanyang dampa, nakangiti. Isang tunay na ngiti. Tumango siya kay Leo. Isang tango ng pasasalamat, ng respeto, ng pag-unawa. Ang ingay ng ulan ay ginising ang buong San Judas. Ang mga bintana ay nagbukasan. Ang mga tao ay nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay, hindi makapaniwala. Ang mga sigaw ng pagkagulat ay naging sigawan ng tuwa. Sumasayaw sila sa ulan. Nagpapasalamat sa kung sino mang Diyos ang nakinig sa kanilang mga panalangin. Hindi nila alam ang katotohanan. At marahil, hindi na kailangan. Bumalik sina Leo at Miguel sa dampa. Tahimik na kinuha ni Lolo Cadyo ang kamay ni Leo at ginamot ang sugat nito gamit ang mga dinikdik na dahon. Pagkatapos, inabutan niya sila ng 2 tasa ng mainit na salabat. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa katahimikan na iyon, sa pagitan ng paghigop ng mainit na inumin at pakikinig sa tunog ng ulan sa bubong, naroon ang kanilang pinagsamahan, ang kanilang tagumpay. Kinabukasan, sumikat ang araw sa isang mundong binago ng ulan. Nagpaalam sila kay Lolo Cadyo at umuwi. Sa kanilang pagdaan sa sapa, natigilan si Leo. Ang lupa ay basa at malambot at sa gitna ng longsoy na dati tuyong-tuyo. May isang manipis na linya ng tubig na umaagos na. Mahina, ngunit buhay. At sa tabi ng puno ng balete, sa mismong lugar kung saan niya isinagawa ang ritual, may isang bagay na wala roon kagabi. 2 bulaklak. Maputi. Malinis. Mga bulaklak ng kalachuchi. Tumubo sa isang lupang matagal ng patay. Ilang buwan na ang lumipas. Ang San Judas ay luntiang muli. Ang mga bukirin ay puno ng mga bagong tanim. Ang mga balon ay muling nagkaroon ng malinis na tubig. At sa dulo ng baryo, ang sapa ay masaya ng umaagos. Ang tunog nito ay isang kantang matagal nang nakalimutan. Ang sumpa ay naging isang masamang panaginip na lang. Isang kwento ng tagtuyot na ibabahagi sa mga susunod na henerasyon. Ngunit walang sinuman, maliban sa 3 kaluluwa, ang nakakaalam ng buong katotohanan. Si Leo ay hindi na katulad ng dati. Mas tahimik na siya ngayon, mas malalim ang pag-iisip. Madalas, sa dapit hapon, makikita siyang nakaupo sa isang malaking bato sa tabi ng sapa. Hindi para mag-isip, kundi para makinig. Makinig sa agos ng tubig, sa ihip ng hangin, sa katahimikan. Ang sikreto ng gabing iyon ay isang bigat na siya at si Miguel lang ang magkasamang nagbubuhat. Isang bigat na nagpatibay sa kanilang pagsasama ng higit pa sa anumang dugo.
Isang hapon, habang nakaupo siya roon, dahan-dahang lumapit si Miguel. May dala itong 2 tasa. "Kape, kuya." Kinuha ito ni Leo at ngumiti. Umupo si Miguel sa tabi niya. Hindi na sila kailangan pang mag-usap. Sa katahimikan, nagkakaintindihan sila. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang ginintuang kulay nito ay sumasayaw sa ibabaw ng gumagalaw na tubig. Ang tingin ni Leo ay napadpad sa paanan ng puno ng balete. Doon, sa mismong lugar kung saan tumulo ang kanyang dugo, ang 2 bulaklak ng kalachuchi ay patuloy na namumukadkad. Hindi nalalanta, anuman ang panahon. Tahimik na mga bantay, isang paalala. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, tumayo si Leo. Oras na para umuwi. Ginulo niya ang buhok ni Miguel at nagsimula ng maglakad palayo. Nang tumalikod na siya, isang mahinang ihip ng hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Dala ang amoy ng mga bulaklak at ng basang lupa. At sa pag-ihip ng hangin na iyon, may isang bulong na tila sumabay. Napakabinaw na halos guni-guni lang. Isang salitang nagmula sa kawalan. "Salamat."